Naman, tuturuan kita tungkol sa systematic theology sa malinaw at simpleng paraan. Ano ang systematic theology? Ito ay isang paraan ng pag-aaral at pag-aayos ng lahat ng mga pangunahing aral at katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano sa isang maayos, luhikal, at kumpletong sistema. Kinukuha nito ang mga turo mula sa Biblia, iniugnay ang mga ito sa isa't isa, at inaayos ayon sa mga pangunahing paksa o kategorya. Hindi ito basta-basta pagbabasa lang ng Biblia. Ito ay pagbuo ng buong larawan kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano tungkol sa Diyos at sa kanyang pakikitungo sa tao. Mga pangunahing bahagi nito. Karaniwang nahahati ito sa mga sumusunod na paksa. Bibliolohiya, pag-aaral tungkol sa Biblia, kung ano ito, pinagmulan, katotohanan, at otoridad nito. Teolohiyang pang-Diyos, pag-aaral tungkol sa Diyos mismo, kanyang kalikasan, katangian, at ang kanyang pagiging tatlo sa isa. Kristolohiya, pag-aaral tungkol kay Hesu Kristo, kanyang pagkakatawang tao, buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, at pagliligtas na ginawa niya. Pneumatolohiya, pag-aaral tungkol sa Espiritu Santo, kanyang pagkatao, gawain, at kanyang trabaho sa mga mananampalataya at sa sanlibutan. Antropolohiya, pag-aaral tungkol sa tao, paglikha ng Diyos sa tao, kalikasan ng tao, kasalanan, at epekto ng kasalanan sa ating ugnayan sa Diyos. Soteriolohiya, pag-aaral tungkol sa kaligtasan, plano ng Diyos sa pagliligtas, paano tayo naliligtas, biyaya, pananampalataya, at pagbabagong buhay. Eklesyolohiya, pag-aaral tungkol sa simbahan, kahulugan, katangian, gawain, at mga sakramento o ordinansa. Eskatolohiya, pag-aaral tungkol sa mga huling bagay, pagbabalik ni Jesus, paghuhukom, langit, impyerno, at katapusan ng sanlibutan. Bakit ito mahalaga? 1. Kalinawan, nakakatulong ito upang maging malinaw at tumpak ang ating pagkaunawa sa mga aral ng Diyos, upang hindi tayo malito o maligaw ng paniniwala. 2. Pagkakaisa, ipinapakita nito na ang lahat ng bahagi ng Biblia ay magkakaugnay at nagkakaisa sa isang mensahe. 3. Pagtugon sa mga tanong, sinasagot nito ang mga mahahalagang katanungan tulad ng, sino ang Diyos? Bakit tayo naririto? Ano ang ating kapalaran? 4. Pagsasabuhay, ang tamang pagkaunawa sa katotohanan ay nagiging pundasyon ng tamang pamumuhay at pagsamba sa Diyos. Gusto mo bang simulan natin ang pagtalakay isa-isa sa mga bahaging ito, halimbawa ay tungkol sa Biblia o tungkol sa Diyos?